po pala si Tabahon Larry II. Ang kursong kinuha ko po ay BS Criminology. At ang vlog na po ito ay tungkol sa Dota 2. Ang magandang dulot at magandang dulot po sa kabataan. Let's go! Ang Dota 2 ay isang sikat na multiplayer online battle arena o MOBA game na nilalaro sa buong mundo. Nagsimula ito bilang mod ng Warcraft at ngayon ay isa sa pinakamalaki at pinakakumikitang esports games. Ano nga ba ang mabuting dulot nito sa mga manlalaro? Number 1, ang paghahasa ng isip at diskarte. Natututo ang mga manlalaro na magplano, mag-strategize, at mag-adjust base sa galaw ng kalaban. Number 2, teamwork at komunikasyon. Kailangan ng tamang komunikasyon sa mga kakampi para manalo. Ito ay nakatutulong sa pakikitungo sa ibang tao. Stress, pangan. Yun ang number 3. Nakatanggal ng stress lalo na kung may magandang laro o panalo. Siyempre, pagtalo. Oportunidad sa esports. Maraming kabataan ang nagkakaroon ng karera sa Dota 2. Dahil ng pagiging streamer, pro player, o shoutcaster. Common sa lahat, addiction o pagka-addict. Kapag nasobrahan sa paglalaro, naapektuhan nito ang pag-aaral, kalusugan, at personal na buhay. Toxicity o hindi magandang asal. Usually naman po sa mga laro, kasama po talaga yung ganun. Talagang hindi po maiwasan na makitungo tayo sa ibang tao ng hindi maganda. So karaniwan sa laro, ang pagmumura at hindi pagkakaunawaan na pwedeng makaapekto sa ugali ng manlalaro. Number 3, puyat at kawalan ng gana. Kapag hindi na kontrol ang oras sa paglalaro, nawawala sa focus ang ibang mahalagang bagay. So, syempre pag tinatamad na tayo, hindi natin napopokus yung ibang bagay na dapat natin asikasuhin. And number 4, pinakalas, gastos sa skins at battle pass. So, bagamat optional lang, maraming kabataan ang tutuksong gumastos ng malaki para sa cosmetics o skins tulad nito. Sorry, ma'am.